Sisigaw na sana ako pero bigla siyang nagsalita ng, "Huy, miss! Shh! Hindi kita anuhin. Ano ka ba? Huminga-hinga ka muna." Hinaatak niya ako noon at sinabing magpatuloy kami sa paglalakad kung saan man ako papunta. Tuloy-tuloy lamang din ako sa paglalakad noon. Gumaan ang pakiramdam ko kahit papano kasi may tao sa kalsada at magaan namang kausap ang babae. "Ako si Linlin," pambungad niya. Nagtanong siya kung ano ang ginagawa ko dun sa bahay ni Inang at bakit halos araw-araw akong naroroon. Sinabi ko naman na uupa nga ako. Tinanong niya kung ako lamang daw ba mag-isa at paano ko nalaman ang tungkol sa paupahan na yon. Sinagot ko din siya tungkol doon. "Taga dito ka ba? May alam ka ba o ano?" tanong niya. "Ha? Alam tungkol saan?" Binulong niya sa akin na si Inang ay kilala at pinaghihinalaang aswang doon. Mambibiktima na naman umano ito dahil yung dati niya umanong border o umuupa doon sa lugar, bigla na lamang nabaliw sa hindi malamang dahilan. Pero syempre ako, napaisip, di ba aswang? Nangangain ng tao o ano? Anong kinalaman niya sa pagkabaliw ng dating borders, di ba? Dagdag pa ni Linlin, ilang beses na nilang nakikitang umaakit sa bubungan itong si Inang at doon dadaan sa likurang bahagi ng bubungan ng bahay niya mismo. At kasabay noon ay makakarinig ka ng mga malalakas na pagaspasan at pag-ikot ng malakas na hangin sa paligid. Ako, alam ko ang patungkol sa mga aswang. Nakakatakot sila sa totoo lang pero para sa akin, kahit ang mga lolo at lola ko pa ang nagkikwento noon patungkol dito, ay kinukonsidera ko itong kwentong panakot lamang sa aming mga bata. Ni hindi ako nakaranas. Tsaka sana diba, kung aswang nga naman si Inang, dapat nung una pa lamang ay kinain na niya ako. Gusto ko maghinala kung totoo man pero sa pinakitang kabutihan sa akin ni Inang, parang ang hirap paniwalaan. Tumangu-tangu lamang ako kay Linlin. Nagpasalamat ako sa sinabi niya. Pagkatapos ay nagpaalam na akong uuwi na dahil maggagabi na rin talaga nun. Sinabihan na lamang ako ni Linlin na mag-ingat. Alam mo Sir Seth, pagkaliko ko sa isang kanto, halos mapasigaw ako ng dun sa kantong nilikuan ko. Harap-harapan ko mismong nakita si Inang. Takang-taka ako kung paano siya nakarating doon sa may kantong yon. Nakayapak pa ito at yung mga mata niya ay tila ba walang emosyon. Marahan niyang binuksan ang bibig niya. "Sinong kausap mo na yon? Anong sinabi?" tanong niya. Sinagot ko din siya. Sabi ko si Linlin, kapitbahay niyo Inang. Pero yung sinabi niya, hayaan na po natin yon. Wala naman sa akin yon. Ngumiti si Inang. Tapos ay sinabi niya sa akin na huwag daw masyadong maniniwala sa mga kalapit-bahay niya dahil karamihan sa mga yon, mga tsismosa, mapanirang puri at mga inggitero at inggitera. Kumbaga sinisiraan lamang ang paupahan niya para hindi siya kumita nun. Medyo nakakaawa tingnan si Inang, kaya tumango ako. Inang, paano ka nakarating dito? Nagulat ako sa iyo Doon umano siya dumaan sa kabilang kalye dahil may nakalimutan umano ako. Susi ng bahay namin. Nagpasalamat ako tapos umalis na. Iniwan ko si Inang na nakatayo lamang sa kanto ng kalsadang yon
tulala.